Guys, good evening! Welcome back to my channel, Loretta Manuel. So, ngayong gabi, ako at ang aking anak ay gagawa ng tiramisu cake. Ang aking anak, siya ang magpapakita sa inyo kung paano gawin ang tiramisu cake. Tara, samahan niyo kami. Hi! Guys! In-invite ako ni Mama sa channel niya para mag-bake daw. Okay lang din naman sa akin. First time ko ita-try itong tiramisu. Disclaimer lang, hindi kami expert. We're still trying to learn. Sana ma-enjoy nyo and try nyo rin gawin pag may time kayo. Bali, ang gagawin muna natin is yung base or kumbaga yung parang cake mismo ng tiramisu na to. Pero ang style nito is magiging lady finger siya. So, ang unang kailangan natin is flour, specifically 1 cup. Tapos, 4 small eggs. Tapos, 1½ cup of white sugar and 1/2 teaspoon of vanilla extract. Sa isang bowl, paghihiwalay natin yung egg white sa egg yolks. The easiest way para gawin to is kamayin siya and then transfer sa separate na lalagyan. Yan. So, tapos ko na i-separate yung egg white sa egg yolks. Next step naman natin is kukuha tayo ng another bowl and then set aside muna natin yung egg white. So, bowl na to, ito natin ilalagay yung egg yolks and kalahati ng 1/2 sugar. So, bale 1/4. Kapag nalagay niyo na, whisk niyo lang siya until well combined. So, itong whisking process na ito, gagawin niyo siya until maging light and thin yung consistency nitong ingredients. Kapag naging ganito na yung consistency niya, para na siyang water, that's the time na mag-stop na kayo. And then, what you will do is you set this aside. Kunin niyo ulit yung egg whites kanina. Once nandito na ulit yung egg whites niyo, i-whip niyo siya muna for about a minute sa either stand mixer or hand mixer. Pero if wala kayo both, you can use a whisk naman. Kailangan lang talaga ng maraming effort kasi medyo matagal siya mag-form kapag by hand lang. I have here a hand mixer. Ito yung gagamitin ko para mag-whip ng egg whites. Pakita ko sa inyo ano itsura niya after a minute. So, mas better na room temperature yung eggs nyo kasi kapag ito natapos na i-whip, mas magiging light and airy siya. Mas maganda yung kalalabasan. So, after a minute, ito na itsura niya. Medyo nagkaka-bubbles na siya and all. Pag ganito na siya, i-add mo na yung sugar na natira kanina. Then, continue lang sa pag-whisk for about at least 5 minutes or hanggang sa maging completely airy na siya. And if you're wondering pala saan namin to nabiling hand mixer na to, nabili namin siya sa Isitan Recto, pero meron din naman siya sa Shopee. After 2 minutes, ganito na itsura niya. Full of bubbles na siya, pero hindi pa ito yung consistency na gusto at kailangan natin. I-whip ko pa siya for about 3 minutes. Habang nag-whip kayo ng egg whites nyo and ng sugar, dapat pinipreheat nyo na yung oven nyo to 190 degrees Celsius or 375 degrees Fahrenheit. As you can see, nasa 190 degrees Celsius na siya sa ngayon. Kailangan ganyan degree siya before natin ipapasok yung i-bake natin sa loob. Tapos na yung egg white natin. Ganito dapat consistency niya. Kukuha lang ako ng metal spoon. And, tatabi ko lang muna tong hand mixer. Then, haluin ko lang. Ang reason pala kung bakit metal spoon is, pag metal spoon kasi, hindi matatanggal yung fluffiness nung nagawa natin. Kung magkasama na yung egg yolks natin with sugar and yung egg whites natin na whipped with sugar din, kuha lang tayo na onte, lagay dito, tapos fold lang. Gagawin nyo to hanggang malagay nyo na lahat ng egg whites dito sa egg yolk.
Once na incorporated na yung egg yolks nyo sa egg whites nyo, it's time to add the flour. Pero kailangan i-sift nyo muna yung flour before adding dito sa mixture. Dahan-dahan lang yung lagay. By parts lang din. I-fold lang natin ulit. Fold, hindi mix. Para hindi mawala yung air nung mixture. Ito na yung last batch ng flour ko. Make sure na scrape niyo yung side hanggang ilalim para ma-make sure nyo na walang hindi nakahalo. Kapag okay na siya, ang last step natin is add in the vanilla. Okay na siya. Ang next step naman natin is, ideally, ang lady finger, nilalagay talaga siya sa isang rectangle na lalagyan. And then, papipe niyo siya for about 3 inch, ganun. Pero since tiramisu yung gagawin, didiretso ko na siya dito sa 9 inch round pan. Before ko ilagay yung mixture dito, lalagyan ko muna ng salted butter itong pan para hindi siya dumikit sa ilalim or sa gilid. Ibubuhos ko na yung mixture natin dito sa round pan. Pina-flatten ko lang siya para evenly siya madidistribute. Tap nyo lang siya sa table para ma-ensure na walang bubbles. And then, papasok ko na siya sa electric oven. I-bake natin siya for 190 degrees for roughly about 15 minutes. Habang nagbe-bake yung cake natin sa oven, gagawin naman natin yung mismong toppings nung tiramisu. Meron ako ditong 1 cup of heavy whipping cream. And then, meron ako ditong 1/3 cup of white sugar. Meron akong 1 teaspoon of vanilla extract. 1/4 cup of cocoa powder. Gagamitin to pang dusting sa last part. 2 cups of strong coffee. Ginamit namin na coffee is Great Taste. And then, dapat room temperature lang siya. Tapos, supposedly kasi, mascarpone cheese, room temperature yung gagamitin. But since wala ko nun, ginawa kong substitute is 2/3 cup of cream cheese, Alaska crema, all-purpose cream, and 1/2 teaspoon of vinegar. In a large bowl, add nyo yung 1 cup of heavy whipping cream nyo. And then, add in your sugar and vanilla extract. Pag na-add nyo na yung tatlong ingredients, i-whip na natin siya until soft peak form. Pwede kayong gumamit ng stand mixer, hand mixer, or even a whisk. Pero ayun, kagaya kanina, medyo matatagalan kayo if whisk yung gagamitin nyo. After a minute or 2, ganito na itsura niya. Pero i-whip ko pa rin siya for about 2 minutes max para hindi siya ma-overbeat. Kapag ganito na yung consistency niya, thick na siya, magsa-stop na tayo dito para hindi siya ma-overbeat and hindi masira yung consistency na gusto natin. Now, we'll be adding the sour cream mixture, ito, dito sa ating cream cheese para magkaroon tayo ng substitute. I think it's best na room temperature na lang din yung cream cheese nyo para madali siyang ma-incorporate dito sa sour cream mixture na ginawa lang din natin. Kasi if matigas siya, mahihirapan kayong haluin, especially if wala kayong hand mixer or stand mixer. This is what it looks like after ng ilang halo. Mukha na siyang palaman sa bread. Ito na yung consistency na gusto natin ma-achieve. I'll be gently adding the cream cheese mixture dito sa whipped cream. And then, I'll be mixing this for about 2 to 3 minutes na lang. Mag-start kayo at a low speed. Kasi, syempre, pag mabilis, agad may tendency na tumalsik. From time to time, huwag niyong kalimutan na scrape yung gilid ng mixture na ginagawa niyo and yung ilalim especially. To check if may na-miss out kayong hindi nahalo, ganun. So, spatula gamit ko para nasa-scrape talaga pati yung pinakailalim. Once na ganito na siya ka-thick,
okay na to. Pero optional din if gusto nyo mag-add ng brandy, alcohol siya, pwede naman. Pero kami, since may baby kami, hindi na kami mag-add. Siset muna natin to aside and then babalikan natin yung lady fingers natin for now. Tapos na natin lutuin yung base natin. Ilalabas ko na siya ngayon sa oven. I-check natin kung luto na siya. Kita nyo nagba-bounce back siya. Sabihin, okay na siya. Firm na yung gitna, firm na yung gilid. And if makikita nyo sa gilid, humiwalay na siya kasi nilagyan natin ng butter. So, yun yung kagandahan if lalagyan nyo na butter yung gilid and yung ilalim para mabilis na siyang matatanggal sa akin. Open lang natin yan. And ayan na siya. Transfer ko lang ito base natin sa cooling rack para mas mabilis siyang lumamig. Ito na yung lady finger natin. Kapag cool na siya, hindi na siya mainit. Typically, ang ginagawa kasi dito sa lady finger is sinusoak siya sa coffee. Pero dahil masyado siyang malaki, ang gagawin ko na lang is coat ko na lang siya gamit itong brush na meron ako rito. Very thin lang kasi ayaw naman natin na masyado siyang mabasa sa coffee. After ko i-coat yung taas, babalikarin ko siya so that ma-coat ko rin yung ilalim. Tapos na tayo sa lahat ng halo-halo na kailangan gawin. Dahil isang layer lang yung bread or cake or biscuit or kung ano man tawag dyan. Guys, nagkaroon ng slight changes yung tiramisu cake. Kasi sabi ni Mama, dadagdagan na lang daw niya ng second layer tomorrow morning. Kasi 1:10 na in the morning. Puyat na kami and magkakaroon na ako ng class. Need ko na mag-sleep ng maaga. So, si Mama na lang magko-continue tomorrow morning since alam naman na niya kung paano gawin. If sinunod nyo yung process kung paano namin ginawa, doblehin nyo na lang din yung sukat ng ingredients. Ito yung first layer na ginawa namin last night. And then, ito yung second layer na ginawa ni Mama kaninang umaga. Ito naman yung natira pa sa cream cheese and whipped cream mixture natin. Lalagay ko na to dito. By the way, naka-coat na rin pala siya ng coffee. Itatap ko na siya with this. 999. What do you want? One. O, tikim. Okay. Touch mo ganun. Yum, yum. Yum ba? Let me see. Oh, Show me. Yum. you cake. Oh, you eat cake na. Yum. What are you playing? God. Idadusting na natin siya ng cocoa powder. Shotty, borrow ako. Okay. Thank you. Ang gamit ko is 1/4 na cup. 1, 2, 4 cups. Ew. Yuck. After i-dusting, dinudukot pa ni Shot, i-refrigerate muna namin siya for at least 2 hours para mag-firm siya and mas masarap siya kainin. Papakita namin later yung finished product. Tapos na namin gawin ang tiramisu cake. Ito na ang itsura niya. Kakainin na namin siya. Tara, samahan niyo kami kumain. Right now, hihiwain na ng anak ko yung ginawa niyang tiramisu cake. Wow, ang sarap. Paano ka ba naman papayat nito kung ang anak mo ay napakahilig mag-bake? Talagang pinatataba niya ng gusto ang nanay niya. So, ayan guys, ang itsura niya. Finished product ng aming tiramisu cake. Guys, ninanamnam na ng anak ko ang ginawa niyang tiramisu cake. Kamusta naman ang lasa? Masarap. Kain tayo. Hop. Downside lang talaga nito is hindi ganun ka-moist yung bread. Kasi supposedly biscuit talaga dapat siya. Sarap. Say hi! Ang daming baby boy. Guys, yan ang buhay ng isang nanay.
gising na ang aking bunso. Kinailangan namin magmadaling kumain dahil itong chicken kailangan patulogin ulit kasi it's midnight. Guys, dito nagtatapos ang video na ito. Sana ay nagustuhan nyo. Hanggang sa susunod na video. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel, please don't forget to hit the subscribe button. Also, the notification bell for more uploads of new videos. Thank you guys. See you on my next video. Bye!